7 buwan na rin na hindi siya nakakatapak sa Villa Socorro, kung saan nahubog ang kanyang pagkatao at lumaki sa piling ng iisang tao. Si Lolo Anselmo. Sandaling panahon lang ang lumipas, pero hindi niya namamalayan na nadadagdagan na ang edad ng kanyang lolo. Tumatanda na ito at nakatungkod na. Ipinakita niya ditong sweetness. "Thank you, Lolo." Humalik siya sa noon ni Lolo Anselmo, bago sandaling humilig siya sa balikat ng matandang lalaki. "Salamat, dahil natanggap mo pa rin ako sa kabila ng mga nagawa kong kapalpakan," she said softly. She gently closed her eyes. Si Carlos na naman ang nakikita niya, pero hindi na gaano mabigat ang nararamdaman niya ngayon. Marahil ay dahil na rin sa panibagong magagandang pangyayari. Hindi man included ang improvement sa pagitan nilang dalawa. At least ay tanggap pa rin siya ng mga taong mahal niya. Lolo Anselmo sighed. "Hindi mali ang magmahal, Pamela. Walang mali sa ginawa mo. Tandaan mo yan." Positive nitong sabi. Ngumiti ang matanda at tinapik ng marahan ang ulo niya. Inayos na lang ni Pamela ang sarili upang bumaba na sa kotse. Naninibago siya sa bahay nang makapasok na sila. Mas naging antigo ang mga disenyo sa sahig. Na tila mas naging makintab ito sa bagong palit na puting tiles. Ang pader na kulay puti rin ang pintura ay may mga nakahang na ngayong paintings. Mona Lisa ni Leonardo da Vinci ang may pinakamalaking larawan na nakapaskil roon. "Kailan mo pinalitan ang disenyo ng bahay?" Namanghang tanong niya. "Nung umalis ka, akala ko nga tuluyan na kitang hindi makikita." Ipinulupot niyang mga kamay sa bisig ng matanda. "I'm sorry sa pag-aalala, Lolo, but this is very remarkable. Napakaganda po." Bumitiw siya dito, sa kabahagyang dumistansya. Inilibot niyang paningin sa paligid. Naglakad sa unahan ng matanda at tinungo ang hagdanan, kung saan nakahilerang portrait ng buong angkan. "Hinay-hinay po sa paglalakad at baka madapa ka." Puna niya, inalalayan niya ito. "Malakas naman ako kaya hindi mo na ako dapat inaalalayan. Ikaw ang mag-iingat at magdahan-dahan dahil baka mapaano ka." "Kaya ko po ang sarili ko. Maupo na lang kasi tayo dahil nakakangalay tumayo at pagmasdan itong mga larawan." Hindi siya nito pinagtuunan ng pansin. Sa halip ay naging emosyonal ito sa naging tono. "Huwag mong isusuko ang taong mahal mo." Seryoso itong nagsalita. Nakatitig sa isa lamang portrait. Nasa tansya ni Pamela ay nasa 2 dekada nang lumipas ng kuhanan ito. Nakangiti ang babae sa larawan, pero malungkot ang mga mata nito at lalong hindi yun ang nasirang may bahay ni Lolo Anselmo. Sino po ba siya?" Imbis na sagutin siya nito, ipinagpatuloy nito ang pagkikwento. "Ayoko na matulad kayo sa amin." Hinaplos nito ang nakahang na portrait na kung mapapansin nga naman, ito lang yung naiiba roon. Yari yun sa semento. Animo napaka-espesyal. Nangilid ang mga luha sa mata ng matanda. Nakita iyon ni Pamela nang lingunin niya ito. "Ang pagmamahalan namin ay dumaan din sa maraming pagsubok. Tutol sa akin noon ang mga magulang ni Cecilia. Pero pinaglaban namin ang pagmamahalan naming dalawa." Nilinga siya nito. "Kahit pa man ang nagawa namin ay isang pagsuway sa mga magulang." She caressed him. Nagpatuloy ito. "Ang akala ko noong una ay maayos ang kalalabasan ng relasyon namin. Pero," umiling ito, "sana maging matapang ka din, kahit man lang para sa anak mo." Natahimik ang dalaga. Yun ang unang pagkakataon na nagkwento ng nakaraan niya si Lolo Anselmo. "Lolo, may mga bagay po talaga na madalas hindi para sa atin. Tanggap ko naman na sa simulat sa pulpa lang ay walang pagtingin sa akin si Carlos. Bukod sa kaduguan turing niya sa akin, ikakasal na rin siya kay Hilda." Tumingalang humarap ito sa kanya. Kinuhang magkabilang kamay niya at mahigpit na hinawakan. "Patawarin mo ako, Pamela." "Akong patawarin mo, Lolo, dahil naging suwail akong apo. Ang hindi ko po maintindihan kung bakit kami pinagtagpo ng tadhana ni Carlos sa isang lugar, sa pareho pong panahon." A half-sided smile curved on her lips. Naging seryoso siya nang magsalita ulit. "At sinadya ko po ang lahat. Kasalanan ko kung bakit ako nagkaganito, pero wala akong pinagsisihan." She withdrew her breath away. Nilinga niya ang katabi. Nakita kaagad ni Pamela ang sadyang pagyuko ng matanda.
Akong may kasalanan. Wika nito. Nagpatiuna itong humakbang sa isang pangkat ng hagdan pababa. Nagtaka si Pamela sa tinuran ni Lolo Anselmo, pero kung confession man yun ay para bang nagkaroon na siya ng ideya. Sumunod siya sa pagbaba ng matanda. Nang nakaupo na ito sa couch ay saka naman siya pasalampak na pumwesto sa sahig. Lolo, anong tinutukoy mo? Sandali siya nitong tinitigan. Pinakiusapan ko si Carlos na sundan ka para i-follow up ang magiging trabaho mo doon. Pareho kayong walang alam na magsasama sa iisang eroplano. He sighed. Niyuko siya nito. Pero hindi ko alam na hahantong sa kapahamakan ng pagpunta niyong dalawa sa Davao. Natigagal si Pamela. Napabuga siya ng hangin at napatingala sa nagsasalita niyang lolo. Pinaglalaruan ba talaga siya ng kapalaran? Nagawa mo yun, Lolo? Sana maunawaan at mapatawad niyo ako ni Carlos. Sincere ito sa sinabi. She smiled worriedly. Naiintindihan po kita. Si Carlos ang inaalala ko. Inalalayan siya ng matanda sa akma niyang pagtayo at pinapwesto sa tabi nito. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya. Sana din po mapatawad niya ako. Guilty niyang segunda sa ideya ng matanda. Sandali silang natahimik. Pero alam niyang hindi basta na lamang titikom ang bibig ni Lolo Anselmo ng matagal. Nagsalita ito. Sabi ko naman sa'yo, ikukuha kita ng private nurse para hindi ka na mahirapan kapag kabuanan mo na. Pag-iiba nito ng usapan, gumaan ang pakiramdam ni Pamela. Mahirap kalabanin ang taong namulatan at nagbigay halaga sa kanya. Lolo naman, ganun mo ako kamahal? Siyempre, ako at si Aaron na lamang ang pamilya mo. Natural lamang na nasa tabi mo kami palagi. Sayang nga lang at hindi ko kasama ang mga magulang namin. Nakakalungkot na maaga kaming naulila at hindi ko man lang sila nasilayan. Lumungkot ang anyo niya. May mga tao lang siguro talaga na ipinanganak na malas sa buhay at pag-ibig na kagaya niya. Nakita niyang nakatunghay sa kanyang matanda. Pero hindi siya kumibo. Hinintay ni Pamela na ito mismo ang magbukas ng kwento. Nagsimula ito sa pagsasalaysay. Alam mo ba na bago ko nakilala ang lola ni Carlos, nauna kong minahal ang lola niyo ni Aaron? She was almost puzzled. Wala siyang anumang ideya sa tinutukoy nito. Umiling si Pamela. Ginagap nito ang kamay niya. Oo, pero naging komplikado lamang ang simula at wakas namin. Ano po bang nangyari? Tumingala si Lolo Anselmo sa mga nakahilerang portraits. Wari bang sinasariwa ito sa isip ang nakaraan? Doon ay nakuha na ni Pamela ang sagot sa katanungan niya dito kanina, kung sinong babaeng nasa portrait. Pinagsamantalahan siya. Binaboy siya ng isa sa binigo niyang manliligaw. Handa akong pakasalan siya ng mga panahong yon. Pero tinanggihan niya ako at umayaw sa gusto ko. Kaya punersa nila ang lolo mo para panagutan ang ginawa nitong kamalian. Pinili nitong pumayag kesa ang mabulok sa kulungan. Larawan ng hindi kapani-paniwala ang naging reaksyon ni Pamela. Paano hinayaan ni Lola ang makasal sa lalaking pumunit ng dangal niya sa maruming pamamaraan? Wala siyang mapagpipilian. Mga magulang niyang nagpasya. Unti-unti na niyang nauunawaan ang love story ng kanyang lola at Lolo Anselmo. Paano ako napunta sa poder mo? Si Kuya. Wari bang nahihirapan itong magpaliwanag? Hinagod ni Pamela ang likod nito. Dahil sa galit ko sa lolo mo, pinadukot ko ang anak nila sa mismong ospital kung saan nanganak ang lola mo. Walang may alam. Walang may ideya na akong gumawa niyon. Napailing si Pamela. Pagkatapos, anong nangyari? Itinuring ko itong tunay na anak. At hanggang makilala ko si Socorro. Bahagyang sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Ang buong akala ko magiging maayos na ang lahat. Pero nagkasakit ang ina mo. At doon niya nalaman na hindi ko siya kaano-ano nang hindi naging compatible ang dugo naming dalawa. Inamin kong katotohanan sa kanya. Pagkatapos at ang akala ko'y hindi siya magagalit sa akin. Kaso, nahugot nitong malalim na hininga. Hinanap niyang tunay niyang pamilya hanggang sa hindi na siya bumalik pa. Nakita ni Pamela na humigpit ang pagkakahawak nito sa tungkod.
at dama ni Pamela ang pagpigil ng matanda na ipakita ang tunay nitong emosyon. After 5 long years, she surprised me at 2 na kayo ni Aaron na dala niya. Bakit siya nagpakita pa ng ganoon katagal na panahon? Ngayon nakatitig sa kanya ang kanyang lolo. Iniwan kanya sa akin dahil hindi kanya kayang ipagamot. Anong naging sakit ko? Tila ba siya naman ngayon ang sumisikip ang dibdib? Buhat sa mga sekreto ngayon lamang niya napag-alaman. Ang totoo'y hindi niya na dapat inuukil-kil ang nakaraan. Pero ganoon nga talaga siguro. Lahat ay may nakatakdang tamang panahon. Hindi mawari ni Pamela ang kaba na bumalot sa kanya. Mahirap ipaliwanag. Pero nagpatuloy siya sa pakikinig. May congenital heart disease ka. Tila umikot ang paningin ni Pamela buhat sa narinig. Pero naging maayos rin ang kalagayan mo pagkaraan kitang dalhin at ipagamot sa Amerika. Ibang nararamdaman niya. Lolo, mabait ang Diyos dahil agad na may donor para sa heart transplant. Napahawak si Pamela sa kalibang bahagi ng dibdib niya. Kung hindi pala siya nabuhay, baka hindi na tumibok ngayon ang pusong yon para kay Carlos. Ang weird lang, dahil ngayon niya lang nalaman ang lahat ng mga yon. Pero alam mo ba na hindi totoo na akong nakabunggu sa sinasakyan ng mga magulang mo? Kaya sila binawian ng buhay? Doon siya mas naging interesado. Kung ganun po, sino? Noong araw na naaksidente sila'y sinadya ang lahat. Lumabas ang resulta ng investigasyon na sinadya ang pagkawala ng preno ng sasakyan. Ang malala, kagagawan niyo ng tatay mo. Paano ka nakasisiguro, Lolo? Posibleng buhay ang tatay ko? Napatayo siya ng mabilis. Bakit niya nagawa yun? Umiling ang matanda. Hindi ako sigurado kung buhay pa ang tatay mo dahil wala siya sa loob ng kotse matapos ang insidente. Mabuti na lamang at eksakto ang dating ko sa usapan namin ng nanay mo para magkita kayo at niligtas ko ang mga kapatid mo. Dahil kung hindi, baka maging tayo ay wala na rin ngayon sa mundo. Lolo, sabihin mo sa akin kung nasan siya. At ano pang alam mo? Umiling itong muli. Wala na akong nabalitaan pa makaraan ng pangyayaring iyon. Tumayo na rin ito. Kailangan ko na magpahinga, apo. Magpahinga ka na rin. Walang nagawa si Pamela kundi ang manahimik. Naiwan siyang tulala at hindi makapaniwala. Ganoon kakomplikado ang buhay nila. Bumalik siya sa pagkakaupo. Hindi makapaniwalang bumuntong hininga siya. Wala siyang gustong gawin ngayon maliban sa magmuni-muni na muna. Patihaya ang huling posisyon ni Pamela dahil hindi na naman siya dalawin ng antok. Nasanay siya na may katabi pero parang imposible pa rin ang mga nangyari. Naningkit ang kanyang mga mata nang tumunog ang cellphone sa ibabaw ng lamisita sa ulunan niya. Unknown number ang nakarehistro. Nagdadalawang isip siyang sagutin pero nagawa niya pa ring pindutin ang answer button. Hindi niya inaasahan na si Hilda ngayon na nasa kabilang linya. Kung inaakala mo na magagamit mo yung bata sa sinapupunan mo para agawin sa akin si Carlos, nagkakamali ka. Mamamatay muna ako bago mo magawa yon. Hindi na dapat siya nasusurpresa pa sa mga hakbang ni Hilda at nasa lugar na siya para pumatol dito. Relax, hindi pa naman ako kumikilos at huwag ka rin pakasiguro na hindi ko siya kayang agawin sa'yo. Dahil tulad ng sinabi mo, magkakaanak na kami. Ikaw ang nagpakapagod, ako pa rin palang makikinabang. Humalakhak pa siya ng bahagya bago ito binabaan ng telepono. Naiinis siyang nagtungo sa banyo dahil sa maalinsangang panahon. Kahit umaandar ang aircon ay iba ang kanyang nararamdaman. Makaraan ng 15 minuto na pagbababad sa tubig ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Palabas na siya ng banyo nang maramdaman ng mainit na likido sa kanyang hita. Mabilis niya iyong sinipat. Tumambad sa kanyang pulang likido. Dugo! Pabulong niyang wika na hindi malaman ang gagawin. Ang huling naaalala ni Pamela ay noong tinawagan siya ni Hilda. Pero sumagi din sa isip niyang biglang pagdaloy ng dugo sa mga hita niya. Na nagpawala ng kanyang malay dahil sa hemophobia niya. Maagap siyang dumilat mula sa pagkakapikit. Napahawak sa tiyan. Mas nanlaki pa ang mga mata niya nang wala siyang makapa. She was almost frozen. Mula sa pagtatalo ng kuryosidad at kapanatagan, ay nabaling sa kabubukas lamang na pinto ang atensyon ni Pamela. Mabilis na nakalapit sa kanya si Lolo Anselmo. Kasunod nito sina Marwin at Aaron
Naalarma na siya ng labis sa sitwasyon. Lolo, nasa hospital ba ako? Bakit ako nandito? Nahihintakutang usisa ni Pamela na inilibot ang tingin. Wala siyang ibang nakikita maliban sa maluwang na espasyo ng silid at ang nakahang na dextrose sa ulunan niya. Muli niyang tinapa ang patag niyang tiyan. Nakatitiyak siya na wala na doon ang ipinagbubuntis niya. Nanganak ba siya ng kulang sa buwan? Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Nagsisimula na siyang manginig. Huminahon ka! Si Marwin ang unang nagsalita. Nasa paanan niyang matanda at nasa tagiliran niyang mag-asawa. Oo, nandito ka sa ospital at ligtas na ang anak mo. Walang nangyaring masama sa kanya. She explained. Hindi pa rin makapaniwalang ngumiti siya kay Marwin. Nanganak na ako? Puno ng kuryosidad niyang tanong. Babae ba ang anak ko o lalaki? Mangiyak-ngiyak na aniya. Marahang tumango si Marwin. Lalaki ang baby mo, Cass. Pwede ko ba siyang makita? Kung pwede, dalhin niyo naman siya sa akin. Cass, hindi pwede ngayon. Tanggi nito. Nakita niyang pag-angat ng mukha ni Marwin sa asawa nito. Nagsalita si Pamela, dismayado. Premature baby siya, kaya nasa loob ng incubator. Tama ba ako? Inisa-isa niyang pinadaanan ng tingin ng ama nito. Nakamasid sa kanyang matanda, tahimik lang ito. Pinaghila naman ni Marwin ng bangko ang asawa. Nang makaupo ito ay nakangiting kinuha nitong palad ni Pamela. Itinukod ni Aaron ang magkadaop nilang palad sa baba nito. Tama ka, Pam. Nasa NICU ang sanggol. Nailuwal mo siya ng kulang sa buwan, kaya nasa loob siya ngayon ng baby's incubator. Nasa 1 pound and 25 ounces kasi ang timbang niya, pero maayos naman ang kalagayan niya so far. Mahabang pahayag ni Aaron. So far? Ibig mo ba sabihin sa akin, kuya, na 50-50 ang pag-asa na makakapiling natin siya? Worried na siya, lalo na nang hindi agad sumagot si Aaron. Marahan siyang napailing. Dalawa lang naman ang pagpipilian kung ganoon. Kamatayan o kaligtasan. Paano na siya kung pati anak niya mawawala na rin sa kanya? Nasa kamay ng Diyos ang himala. Hinawakan ni Aaron ng mahigpit ang kamay niya. Magdasal tayong lahat. Nandito lang kami para sa iyo at sa anak mo. Namalayan niyang pagpatak ng luha sa gilid ng mga mata niya. Pero nakuha niya pa rin magtanong at ipakita ang lakas ng loob sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng takot na bumubuwal ngayon sa pagtitiwala niya. Makakasurvive siya, hindi ba? Emosyonal niyang sabi. Nag-aalalang humalili kay Aaron si Lolo Anselmo. Tama na, Apo. Makikita at makakasama natin ang anak mo. Ang dapat mong gawin ay huwag mag-isip ng anumang makasasama sa loob mo. Ayaw ka naming mabinat kaya makinig ka para mabilis kang gumaling. Lolo, natatakot ako. Matatanggap ko naman na tuluyan akong ipagtabuyan at kamuhian ni Carlos. Pero ang mawala ang anak ko. Napahagulgol siya. Hindi ko kaya. Baka ikamatay ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa anak ko. Hinagod ng matanda ang kanyang pisngi. Pamela, Apo. Magpakatatag ka. Huwag kang panghinaan ng loob. Isipin mo na mabibigyan mo pa siya ng magandang kinabukasan. Sa kabila ng lahat na ipinanganak siyang kulang sa buwan. At sa kamalay natin, gifted child pala siya. Sigunda ni Aaron. Be positive, Pam. Hindi ka lumaking talunan at walang kumpiyansa. Sumang-ayon din si Marwin. Magpalakas ka para makita mo siya. Alam mo ba na ang cute niya? Nakangiting ani ni Marwin. Gumanti siya ng ngiti. Ngiting puno ng hinanakit sa kinasangkutan niya. Masaya siya na malungkot. Sari-saring emosyon na bumabalot ngayon sa kanya. Sinong nagdala sa akin dito? Maya-maya ay tanong niya. Iniba niya ang usapan, lalo't hindi niya natatagalan ng hindi maging emosyonal. Pam, wala kang maalala sa nangyari sa'yo? Sumeryoso ang anyo niya, bago siya sunod-sunod na umiling. Hindi ko maalala lahat, pero natawag ko pa si Lolo nang makita kong dinudugo ako. Then suddenly, nahilo ako. Mabuti na lamang pala at dumating si Kuya Adrian dahil kung hindi baka napaano ka na. Si Adrian? Nandito ba siya? Wala na. Dumaan lang siya sa villa. Kaso nagkataon naman na narinig niyang sumigaw ka. Gusto ko lang magpasalamat. Dadalaw yun dito lalo pa ngayon na nakita niyang bata.
Alam mo ba na excited siya masyado nung nakita niya yung anak niyo ni Kuya Carlos? Pumasok kaagad sa gunita niya ang ama ng kanyang anak. Ngayon pa na nabanggit ang pangalan nito. Kung excited din kaya ito. Sayang nga lamang at wala sa tabi niyang taong inaasahan niyang aagapay sa kanya sa mga oras na yon, kung saan mas kailangan niya ito. Pero sino ba siya para bigyan ngayon ng nikatiting na pansin ni Carlos, gayong kapiling na nitong babaeng tunay na nagmamay-ari dito?